Wala nang isang buwan bago eleksyon 2016 pero hanggang ngayon naka-red alert pa rin ang Mindanao Power Grid at yellow alert naman sa buong Visayas. Ang COMELEC hindi raw nababahala. Balik na naman sa 4 hanggang 6 na oras ang rotational brownout sa Pagadian City ngayong linggo. Ayon sa Zamboanga del Sur Electric Cooperative o Samsoreco 1, wala na kasing makuhang kuryente ang hydroelectric power plant ng Napocor dahil sa pagbaba ng water level sa Lake Lanao at Pulangi River bunsod ng El Nino. Nasira rin ang isang unit ng Therma South Incorporated na kabubukas lang nitong Pebrero. 4 hanggang 5 oras naman ang rotating brownout sa Davao City. Reklamo ng ilang netizen, made in China raw ang power generators na binili sa Therma South kaya ilang beses nag-shutdown ng power plants nito. Normal na for new power plants na naagi mga adjustments na paggahimuon in its first year. But karon lang man gyud, unfortunately every time mo shutdown si TSI magka-brownout gyud kaya naman gyud laing source gyud of power no. Ayon sa Energy Department, naka-red alert ngayon ang power supply ng buong Mindanao. Ibig sabihin, gipit sa supply ng kuryente kaya nagpapatupad ng rotational brownout. There are measures being undertaken by the respective distribution utilities in the areas to mitigate the situation. Naka-yellow alert naman ang buong Visayas, kaya kahit isang power plant lang ang bumagsak, magre-resulta na rin sa brownout. 2 araw naman matapos ang yellow alert sa Luzon Grid, gipit pa rin sa supply ng kuryente sa Benguet. 11 oras tuloy nagka-brownout doon kanina kabilang sa Baguio City. Bukod sa perwisyo dulot ng problema sa supply ng kuryente sa mga residente at negosyo, may magiging epekto rin kaya ito sa araw ng eleksyon? Ang COMELEC hindi raw nababahala. 16 na oras daw ang kapasidad ng baterya ng mga vote counting machine. Pero paano kung lagpas dyan ang oras ng brownout? Sabi ng National Grid Corporation of the Philippines, sinabihan na nila ang mga planta na bawal ang maintenance shutdown 1 linggo bago at pagkatapos ng May 9 elections. Jamie Santos, GMA News.